Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay. At ngayon, magkikwentuhan na naman tayo ng mga pangyayari sa ating bayan, mga bali-balita. At ating po itong pag-uusapan at bibigyan ng opinyon mga nangyayari ho sa ating lipunan. At ngayon nga po, meron po akong napanood na bigyan natin ng konting reaksyon dahil kung maaalala ninyo, isang araw sinabi na ho ni Senate President na Zubiri na nagkausap na daw si Pangulong Marcos, si Senate President Zubiri, si Speaker Romualdez, nagkausap na daw silang tatlo at nagkasundo-sundo na tigil na yung PI na yan kasi yan ay isang PI, di ba? PI, yung People's Initiative, itigil na yan kasi it's very it divides the nation, especially not only the nation but especially the House of Representative and the Senate. So dapat daw itigil na yan kasi tama nga naman diyan sa lintik na People's Initiative na yan, parang mawawala ng trabaho itong Senado kasi magiging isang house sila. Join, combine, by numbers talong-talong Senate, di ba? 24 sila against how many congressmen. So, pag sinabi ni Speaker, this is what I want. Term extension. Wala tayong magawa, di ba? Ganon. Ngayon daw, okay? Ngayon daw, tila sabi, sabi na ni Marcos, tigil na yan, lintik na yan, ha? Ikaw, Romualdez, ginagawa mo dyan? Itigil na yan. Bay, tuloy-tuloy pa rin daw. Ayon sa balita. Pakinggan natin kung bakit nga ba tuloy-tuloy pa rin ang nangyayaring pagpirma. Ito ho ang bantayan ho natin, ha? Bantayan ho natin ito, hindi ho yung mga ako ano-anong chismis dyan. Okay, wait lang. Asan na ba yun? To. Aha. Bakit sandali? Nawala. Wait a minute. Bakit hindi ko nailagay? Yung pa yung hindi ko nailagay, no? Talaga nga naman si Banat Bay, ha? Eto. Ito pala, nailagay ko pala. Sorry naman. Kahit pa tinawag na mismo ng Pangulo na mapanghati ang pangangalap ng pirma para sa Chacha, tuloy pa rin ang pagkalat ng petisyon sa ilang lugar sa probinsya. Bakit? May nangangako pa rin umano ng ayuda. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Kinumpirma ng COMELEC Mandaue City na mahigit 35,000 na pirma na ang inendorso sa kanilang tanggapan mula sa 27 barangay ng lungsod. Lampas na yan sa 7,000 bilang para maabot ang 3% na requirement sa isang distrito. Pero isa sa ilalim pa sa verification process ang mga pirma na gagawin na raw ng COMELEC. Mo na siya among gi-certify nga nakadawat mi as to number of pages, number of signatures. Pero later pa na ma-verify kung sakto ba niya nga mga signatures. Are they registered voters? Authentic ba ang signature? I-verify na mo versus the kanang registration records. Sa Mandaluyong naman, Sabado pa natanggap ni Rachel Galido ang kopya ng petisyong baguhin ang konstitusyon. Leader siya ng isang samahan sa Mandaluyong na hiniling niyang huwag pangalanan at inatasan ng mga nakatataas na magpapirma ng petisyon sa mga miyembro. Pero wala pa siyang nakakalap ni isang lagda. Pinag-aaralan ko pa po siya kung para talaga saan. Tsaka kung tatanggapin ng ibang member ko, kung pipirma sila o hindi. Wala naman po kasing sinabing deadline, walang sinabi na sapilitan. Kaya okay lang po na siguro hawak lang po muna namin. Hanggang sa maging okay siguro yung usapin. Ang petisyon na nakita namin dito sa Mandaluyong City ay katulad din ng mga naunang napabalita. Patungkol ito sa pagboto ng magkasama ng Senado at Kamara para amyendahan ang saligang batas. Pagpapakita ito na patuloy pa rin na umuusad ang People's Initiative. May kopya rin ng petisyong ipinakita sa akin ng isang barangay captain mula sa Angono, Rizal na natanggap daw niya mula sa kanilang lokal na pamahalaan. Kalakip nito ang dokumentong nagpapaliwanag sa hinihinging amendment sa saligang batas sa pamamagitan ng People's Initiative. Sa Pangasinan, may mga pinangakuan din umano ng ayuda kapalit ng pagpirma sa pagsang-ayon sa charter change. Yung ayuda hindi siya sinabi as
pera or bigas. Ang sabi lang is may ayuda on February 1st week or last week daw ibibigay. Yan din ang intindi ng ilang taga-Sorsogon. Akala ko po para sa ayuda, basta po pinalista lang po yung mga botante sa bahay. O pinalagay po yung mga present number. Sa Davao City nga, may stub pang ibinigay sa ilang hininga ng pirma. Sabi ng mga barangay officials, hindi sila ang nag-utos na mangolekta ng lagda. Ayuda daw to. Para sa kuan, kanang sa mga tao. Tapos kuan, ipapirma lang mi. Nya gikuhaan mig present kuan, voters. Pero akong nabasahan dito murag lahi manggod. May signature campaign din sa isang barangay sa Iloilo City pero wala umanong pilitan. Kag gina-explicar man ha, kag nakakita man na sang tao nga nagapirma, kung willing ka, kag kung gusto mo, kag kung ga-support ka, pirmahan. Kung hindi ka man, why man siya pilitay. Dili bang Maayos pilitin? naman daw ang paliwanag sa mga nangalap din ng pirma sa Ligaw Albay. Para sa GMA. Eto, bigyan na natin ng reaction to. Alam mo, dalawa yan. Maaaring sabihin nyo, number one, maaaring sabihin ninyo, baka naman, hindi totoo yung sinasabi ni Senate President Mig Zubiri na ayaw ng Pangulo yung People's Initiative. Ibig sabihin, binubudol lang tayo. Baka naman, sinabi lang yun para lang mamatay yung issue, pero tuloy-tuloy pa rin. Yan yung unang maaaring opinyon. Pangalawang opinyon, malamang kahit umoo si Romualdez kay Marcos at kay Zubiri na, oo, sige na nga, titigil na nga namin yan. No? Tinuloy pa rin niya. Bakit? Posible yon. Kasi ang alam ko, correct me if I'm wrong, pero pagkaalam ko, once talagang na-verify ng COMELEC yung People's quote-unquote initiative na yan, di ba? Tuloy-tuloy ho yan. Wala hong magagawa ang presidente diyan. Kasi nga, People's Initiative naintindihan niyo ibig sabihin? Ibig sabihin po, tuloy-tuloy. Mangyayari yung dapat mangyari na gusto nilang mangyari. Na ma-overpower nila ang Senate, even the President. Maybe, sa sobrang, ito yung other opinion, maaring sabi nila, wala akong pakialam. O sige, presidente ka, oo lang ako. Pero it will continue. It will continue, at pag nagkaroon ng pagbabago, sabi nga once they open yung pagbabago sa konstitusyon, everything magagalaw na. Even if sinasabi nilang economic provision lang. So ano ibig sabihin nun? Pwedeng mawalan ng kapangyarihan ng presidente. At magkaroon ng kapangyarihan ng todo-todo ang prime minister. So parang galawang, alam mo yun, galawang ahas. Tinutuklaw yung mismong amo. Kasi nga, maybe because ina-underestimate ni speaker yung pinsan niya. Siguro alam niyang mahina. Sabi niya, gagapangin ko pa rin to. Yun ang another opinion. Am I saying, ako actually medyo hati ako Hindi ko nga maintindihan Kasi iniisip ko, anong dahilan? Dalawa lang yan Inutos pa rin ni Marcos na tuloy-tuloy? O pangalawa, talagang sakim sa kapangyarihan to si Romualdez. Di ba? Kasi talagang, ang ano ko lang doon sa una, kaya parang medyo mas ako doon sa pangalawa. Kasi doon sa una, walang pakinabang Sa totoo lang, walang magiging pakinabang pag nagkaroon ng constitutional change. Unless, sabihin nila magkaroon ng, i-allow nila ang re-election sa presidente. Di ba? Maaring ganun. Kaya nga alam nyo mga kaibigan, dapat talagang bantayan ito. Dahil nakakapagtaka. Iba yung lumalabas sa media na kesyo nagkasundo-sundo na sila, kesyo Senate na ang mangunguna pagdating sa constitutional reform,
Senate na daw, tapos biglang naging iba na. Tuloy-tuloy pa rin. Bakit? Di ba? Mukhang may gumagapang. Kayo na lang, anong opinion nyo? Ito ba sa tingin ninyo ay alam pa rin ni Marcos? At hindi lang umaamin na kagustuhan niya ito? Although sabi ko nga sa inyo, parang wala naman siya magiging benefit dyan. Mas malaking benefit etong House. Etong si Speaker. Pag nagkaroon ng pagbabago. Kasi remember, pag tumuloy-tuloy ang People's Initiative, kontrolado niya lahat ng pagbabagong mangyayari dyan. Gets nyo? Pag sinabi niyang, eto na gusto ko mangyari, sasabihin niya lahat ng mga kongresista niya dahil bibigyan niya ng malaking pera, wala na. Wala tayong magagawa. Hawak na nila. Kaya nga, mas parang nandun ako eh. Di ba? Parang mas, sandali, parang ginagapang to ah. Ang tigas ng ulo eh. Di ba? Ang tigas ng ulo na bakit ganun, bigla na lang sinabi na nga itigil, tuloy-tuloy pa rin. Oh. May kumukumpas. So, sino ang conductor? Ako. Kasi, tama ka, may kumukumpas. Either si Marcos o si Romualdez. Ako more on si Romualdez. Kasi, it will be, I don't think Marcos can do it. Yun lang. I don't think he can do it. Mas si Marcos parang presidente na yun, pabanjing-banjing na lang yan eh. Wala na akong mas pa ako dito sa isa. Bakit? Itong isa, meron pang iaangat. Gets nyo? Meron pa siyang hinahabol. Magtatagal pa siya sa politika. Itong isa, wala na eh. Ito, meron. Kaya niya pa eh. Gusto niya pang ma-extend na kasi ang dito, si Marcos nandun na sa ending eh. Presidente na siya. Wala nang next. Di ba? Itong si Romualdez, hindi makaakyat nga ng Senate eh. Hindi nga siya makapunta-punta doon eh. Hindi niya kaya magpanalo ng national election. So para siya ay umangat bilang national leader, mukhang ito yung only way. Di ba? Mukhang ito yung galawan eh. Baguhin ang konstitusyon. Kaya nakakatakot. Nakakatakot po dahil pag nangyari yan, ay nako po. Sana tutulan na rin. Sana tutulan na rin ng ilang tagapagtanggol ng ating konstitusyon. Yan lang sa akin. Sana kung makita na nila kung binababoy na ho. Kasi ito, kita nyo naman, di ba? Balita pa rin, na tuloy-tuloy pa rin. Ibig sabihin, talagang dinidisrespect na yung presidente. More than that, dinidisrespect na yung will of the people. Bakit? Ginagamit na ho yung pera. Kaya nga, eto may papakita ko sa inyo. Nung pinanood ko to, sabi ko, ito yung number 1 problema natin sa bayan natin. More than the ayuda for DSWD, more than the ayuda for DOLE, yung tupad, more than any other quote-unquote help to the people, ito dapat, pagkain. Pero itong pagkain, ang parang walang ayuda, di ba? Plano ng Department of Agriculture na magdagdag ng post-harvest at cold storage facilities para tugunan ang oversupply sa mga aning gulay at prutas. Pero problema ng DA ang pagkukunan ng bilyong-bilyong pisong pondo para dyan. Nasa frontline ng balitang yan si Maricela Lili. Umaapaw ng repolyo ang truck na ito sa Ifugao, pero ang lahat ng yan itinapon na lang sa bangin ng mga magsasaka nitong nakaraang linggo matapos mabulok dahil hindi na ibenta. Malaki na raw ang lugi ng mga magsasaka lalo't 2 hanggang 3 piso kada kilo na lang ang bentahan nito dahil sa oversupply. Sa kabila nito, walang aasahang ayuda ang mga magsasaka mula sa Department of Agriculture. Ayan yung alam mo, aside from I love gulay, di ba? It really breaks my heart pag nakakakita ng ganito. Di ba gutom tayo? Alam mo yung issue, di ba meron tayong tinatawag na taggutom tayo? Di ba? Edster, maraming salamat po.
Oh. Pwede bang daanin sa People's Initiative na tanggalin siyang congressman? Para wala tang ganun. Impeachment lang ang pwede. Naintindihan niyo ibig ko sabihin? Ang laki ng problema natin. Number 1 sa pagkain. Di ba? Pag ang pagkain, food supply, food security na ayos, gumanda. Yung katulad niyan, ang simpleng mga problema, hindi magawa ng solusyon. Isipin nyo hindi tayo kulang sa supply. Dadalhin na lang sa Metro Manila. Bakit itatapon mo pa? Bakit hindi gawa ng paraan ng gobyerno na madala yan sa Maynila at ibenta ng mura? Yan ang solusyon. Pagkain. Bakit? Ano sagot ng DA? Walang ayuda, walang pantulong sa mga magsasaka. Pero, tinaasan ang budget ng DSWD. Pero, tinaas ang budget ng DOLE. Diba? Tinaas ang mga ginagamit ng mga congressman para sila ay makatulong sa kanilang constituents. Nagtaas ng budget ang gobyerno. Sino nagtaas? Congress. Sinong gagamit? Congress. Pero yung problema sa pagkain, ito yun Isipin mo, masolusyonan yan. Hindi mo na kailangan bigyan ng ayuda ang tao. If there is enough food, o there's a food security na sa mga bawat Pilipino, isipin nyo tinatapo na yan, mura na lang. Mapupunta na sa tao yan. Magchachapsuy na sila. Di ba? Hindi mo na kailangan ng gumastos ng malaki. Hindi mo na kailangan ng ayuda. Hindi mo na kailangan ng kung ano-ano pang tupad-tupad dyan. Kasi nga may pagkain na Iyon naman ang basic pagkain. Bakit inuna pa yung mga pangsuhol sa taong bayan? Culture. Kay DA Secretary Francisco Chu Laurel na mismo nang galing, walang pondo para sa cash assistance. As of now, wala dahil technically there's no fund to help them. As far as cash ayuda is concerned, I'm actually not a believer in that. I'd rather give farm implements, like seeds, fertilizer, something else. Para tugunan ang problema sa oversupply, plano ng DA na magtayo ng post-harvest facility sa susunod na 3 taon. Tinalakay ito ng ahensya sa sectoral meeting kasama si Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang kaninang umaga. Kabilang na raw dito ang 5,000 pallet position cold storage para sa high-value crops at mga gulay. Pero 1 bilyong piso lang ang pondo ng DA para sa cold storage ngayong 2024. Kaya sa Luzon lang muna ito. Grabe, no? Ito ang solusyon. Cold storage. Pero 1 bilyon lang ang budget. Di ba? Asan na ibang budget? Nandun sa tupad. Nandun sa DSWD. Na gagamitin ng mga congressman. Bakit? Nila kailangan yan. Siyempre, malapit na ang eleksyon. Kailangan iboto sila ng constituents nila. So, kailangan magdala sila dyan ng tupad, ng ayuda, lahat-lahat. Magkano? Tanungin ko kayo, magkano yung itinaas ng House of Representatives? Magkano yung kanilang itinaas? 450 billion. Kaya don't tell me walang budget ang DA. Talagang walang budget ang DA. Ibig sabihin, don't tell me na walang budget na pwedeng ibigay dyan sa DA para gumawa ng cold storage. Isipin niyo yun, Ang simpleng mga bagay, bakit Eto, kahapon, meron akong pinost, hindi ko lang na-discuss, yung sa lisensya, sa LTO. Diba? Meron nang i-donate na, sandali, i-double check ko kung magkano yun, Meron nang i-donate kung magkano yung binigay sa LTO na plastic card. Okay? Nako, hindi ko nakita. I think 4 million. Yan. 4 million na cards.
Okay, di ba alam naman natin ngayon, anong lisensya natin? Papel. Ngayon, binigyan ng 4 million. Hindi pa ginagamit. Bakit hindi ginagamit? Kesyo hindi daw pinapagamit sa kanila ng... hindi pa... Basta, through legal battles, tinatanong pa daw ng LTO sa SOG kung pwede nang gamitin yung 4 million plastic. Sa madaling salita, dahil sa pahokus-pokus sa loob ng gobyerno, diba? Paikot-ikot, yung red tape, hindi may pamigay ang lintik na 4 million na card na yan. Tapos, pag binasa nyo yung article na lumabas sa Star, dahil daw, parang pinagtatalunan pa kung sino yung magpiprint. Kasi, ganito yan. Meron kasi tayong alam mo dyan, doon sa printing ng passport at saka ng license. Meron 3 ahensya ng gobyerno, hindi ko na lang papangalanan, baka mamaya mailaglag ko yung isang... may 3 printer ang gobyerno na nasa iba't ibang departamento. Okay? Bawat isa sa kanila, may kontraktor. Kung sinong kumpanyang magpiprint. Nag-aagawan yan. Paano ko nalaman? Panahon pa lang ni PRRD, meron nang kumausap sa akin na gusto niya tulungan ko daw sila na ang mag-print ng passport ay etong departamento na ito. Okay? So, madaling salita, nagpapatulong sa akin. Sabi ko, sinagot ko kagad, pre, pasensya ka na ha. Hindi ako epal eh. Hindi ako nagmamagaling. Hindi ko ugali na lalapit kay PRRD sasabihin, PRRD, pwede ba ang mag-print na lang passport natin ay etong departamento na ito kasi nandito yung kaibigan ko na kontraktor. Okay? Hindi ko yun hindi ko yun ugali yung kakausap. Ano kung baka pala mukha? Ano ko RJ Nyet? Sorry naman. Hindi ako na masabi si RJ. Oh. So, hindi ko yun. Ibig sabihin, alam ko talaga na agawan yan. Sa simpleng ito, imagine this. There is 4 million cards available to be used by LTO. And yet, hindi pinapagamit kasi pinaglalabanan kung sinong departamentong magpiprint. Bakit? Kasi nga may kanya-kanyang bata yung mga opisyalis. Eto, bata ko to. Akin to. Nag-aaway-away sila ngayon. Sabi ni Pulang Daga. Kala nyo, ha? Nag-aaway-away sila ngayon kung sino magpiprint. Sinong nabubulilyaso? Isipin nyo yun, ha? Merong card. Sino nabubulilyaso? Walang iba kung hindi tayo mga Pilipino. Dahil sa putang ina ninyong pangungurap dyan sa loob. Yan ang nakakairita. Kaya hindi umaasenso itong bayan na to. Kaya ang bagal ng... isipin nyo, hawak na nila yung card. Ipiprint na lang. Hindi ba kahihiyan yun? Papel? Papel ang lisensya na... Ano ka, pupunta ka ng ibang bansa kasi pwede ka magmaneho sa ibang bansa eh. Asa na? Where's your license card? Bigyan nakatiklop pa, papel. What's that? Baka... That's fake! Isipin mo yung kahihiyan yun. Sabihin mo, I'm sorry, but too much corruption in our country. There's no card, only paper. Di ba katatawa-tawa yun? Imagine nyo na lang yun, ha? Ganun tayo kaya nakakainis eh. Literal, corruption is there. Hindi ako nagsabing may 4 million na card. Ayan eh, nasa news yan. May 5 million na card na available. Pero nag-aalabanan pa sila kung sino magpiprint. Kasi nga, depende kung sinong aaproban at palakasan yan. It's the same shit na nangyayari dito sa DA. Ang simple na solusyon, di ba? Ang galing nung, supposedly, ang galing ng secretary. O ito, solusyon, cold storage. Ang problema,
Naku, baka bukas. Secretary si baka na. Ba't mo sinabing wala kayong budget? Magagalit si Tambaluslos dyan. Hindi. Sinabi niya wala po kasi kaming budget. Pasensya na. Wala na tayong magagawa di ba? Kung wala kang budget, 1 billion lang. Baka kala nyo malaki yan. Hindi ho. Sabi nga dito, sa Luzon lang daw ang laki-laki ng Pilipinas. So, ibig sabihin po, nasaan yung ibang budget? Nandun sa tupad. Nandun sa Di pala. Muntik ako na masabing tingog. Puti na lang di ko nasabi. Sa tupad. Sa DSWD, lintik na ayuda yan. Di ba? Pambira, oo. Doon, buti na lang, hindi ko nasabi yun, Iniiwasan ko pa naman sabihin yun. Evelyn Salazar, pangkape mo. Uy, maraming salamat. Sa mga patuloy na sumusuporta sa channel natin na ito, ako po'y nagpapasalamat sa inyo sa mga nagpapakulay. Hindi po tayo nangihingi, pero hindi ko din maidi-deny sa inyo na maraming salamat po sa mga yan at na-appreciate ko. Dahil sa pagpapakulay ninyo, we are living independent of any sponsor, any politicians. Dahil sa pagpapakulay nyo. Ito totohanan tayo. Hindi tayo magpapakapeke dito para sasabihin natin, para sa bayan. Gunggong, anong para sa bayan? Hindi mo kaya nga, hindi mo kailangan yan. O sige, demonetize mo. Huwag kang para sa bayan ka. Hindi naman po masama na tumanggap ka. I mean yan, kuwari ganyan. Kasi legal naman po yan. Yan hoy, dumadaan sa Google. Kasi Google po under ng YouTube Hindi, ang YouTube under ng Google. So dumadaan po yan sa tama. At nagbibigay ho ng tax through sa US pa nga nagbabayad yan. Kaya maraming salamat po. Na-appreciate po natin yan. Okay, tuloy. Kawawa itong DA Ito maipapatayo. Kung gusto ng DA na magkaroon ng cold storage facility sa buong bansa pagdating ng 2025, kakailanganin ng ahensya ng dagdag na 5 bilyong piso. How to get the money? I'm still new at government, so I'm still trying to figure that. Feeling ko nga yung new siya Kasi nadulas siya doon. Rain 3140, salamat po. Nadulas siya doon, yung walang budget. Ang turo nun sa Congress Sa House Naku po, yari ka bukas na bukas. Secretary, makikita natin ang kapangyarihan mo. Out also. Para naman sa pagpapatayo ng post-harvest. Alam mo, sarap-sarap niya. Alam mo ba ewan ko di ako sure kung bakit dito sa atin hindi ginagawa. Yan, niluluto yan dito sa Pilipinas. Yan, yung na yan. Niluluto yan. Sa Japan, yan, appetizer. Sariwa. Nagtaka nga kami nung una kasi akala namin, kasi kuwari kakain kami ng, ang tawag dito, hot pot, di ba? So, may appetizer. So, inabot yan, di ba? Tapos, lulutuin na namin sana. Tinawanan kami yung kaibigan namin nga po. No. Okay, eat. Sariwa. Hindi kasi alam ko ang sariwa, iba. Yung isa, hindi yan, di ba? Ang sariwa, iba. Pero sa yan? Kinakain yan. Kaya nga dito, isipin nyo, ang dami niyan, tinapon. Kung pinakain mo sa tao yan, aside from nakakabusog yan, masustansya yan sobra. Di ba? Cool, sexy witch, sending love and light. Please be safe. Salamat po. Arlene May Galvez, salamat po. Alam mo ito panoorin nyo yung dagdag suggestion lang. Ano ba itong title na paulit-ulit na sinasabi ni Mocha sa akin na napanood ko naman Yung nakalimutan ko na Mocha. Paki-message na lang. Parang yung food and I will tell who you are, something like that. Nakalimutan ko na Panoorin nyo sa Ang ganda kasi doon, talagang malaking bagay. Alam nyo ho ba? Isa yan sa malaking problema ng Pilipinas, yung health. Yung aside from marami sa atin ng obese. Dada? Ay, sorry. Wag ganun. Kayo nung pati si Dada, binabanatan nyo.
Marami sa atin ang high blood, diabetic. It's because of food natin eh. You are what you eat. Yo, the wanderer, you're the best. You are what you eat. Panoorin niyo yan. Kasi malaking bagay ho eh. Alam niyo ba na ang diabetes, it's not caused by sweet? Okay, ibig sabihin, hindi, mali ang connotation natin na kuwari wala kang diabetes. Kumain ka ng maraming asukal, magkaka-diabetes ka. Hindi ho ganun yun. Okay? Ang diabetes talaga po, kahit panoorin yung paulit-ulit, malaking bagay ang meat. Kaya nagkaka-diabetes ang tao. Pero, once you have that diabetes, hindi ibig sabihin, okay lang pala, sabi ni Banat Bay, okay lang ang matamis. Hindi. Pag may diabetes ka na, hindi ka na pwede talagang sobrang madami sa matatamis. Di ba ho? Yun nga, kaya nga ako nagtataka eh. Sabi ko, ba't kaya ako nagka-diabetes? Wala namang sweet sa akin. Huwag ganun, hihirit ka pa. Joke lang po yun, joke lang. Hindi, totoo po yun. Talay! Facilities, kailangan ng 93 billion pesos sa susunod na 3 taon. Kapag naipatayo na ito, masasalba ang mahigit 10 bilyong pisong halaga ng bigas at mais na nasasayang kada taon dahil sa kakulangan ng post-harvest facilities. 30% of our produce, especially of vegetables, is gone because of wastage, no? Because of the poor logistics system in our food supply chain. Alam mo pala TP. Ay, TP. Kamukha kasi ni TP. Sorry. Hindi, tama naman siya, di ba? Yung problema natin, yung food cycle, yung papaano dalhin sa market, eh. If we can lessen or hopefully almost eliminate yung losses na yun, that would be equivalent to at least 10 to 15% less cost sa ating mga vegetables and high-value crops like fruits. Ayan yung isa. Alam mo, kaya ako pinapapanood sa inyo to. Because I want us to realize na the real problem is not the video. This is our real problem. The corruption in the house. When I say corruption in the house, it's not just about money. It's controlling everything. Sa totoo lang, grabe ang power ng house. Alam mo, kaya lang hindi natin napansin yan ng mga nakaraang administrasyon. Especially nung time ni Pangulong Duterte. Kasi hindi abusado yung mga speaker nun. Ngayon kasi, talagang ginagamit ang full power ng speaker to control everything. Itandaan natin sa Pilipinas, alam ho natin yan, money is everything sa Pilipinas. Kung sino ang may pera, siya ang may control ng lahat ng bagay. Handaan niyo ho yan. Ngayon, kung sino may hawak ng budget natin, sino ang approval ng budget natin, sila ho ang may hawak at parang nagpapatakbo ng bansa natin. Tulad niyan, if they want na isang departamento ay mapilay, tatanggalan nila, babawasan nila ng budget. Pero kung gusto nilang isang departamento ay magamit, itataas lang nila budget. Ganun lang kasimple. Kaya ka magtataka pinakita natin kahapon yan. Grabe ang pagtaas ng mga budget ng departamentong ginagamit ng mga kongresista para mamigay ng ayuda, ng tulong. Kasi nga ho, pag namigay sila, nandun yung mga lintik na pagmumukha nila, di ba? Nandun pa sila, palakad-lakad sa kalsada. Hello, Representative Estela Kimbo. Daladala, basket ba? May daladalang mga paper bag na nandun ng mga lintik yung pagbumuka. Saan nyo kukunin yan? Pera nyo? Huwag tayong maglokohan. Yan ang nangyayari. And because of that, apektado yung mga importanteng departamento ng ating bayan. And that's why
importante ho na hindi ho tayo madiskarel, ika nga. Huwag tayo madidiskarelo sa tunay na usapin ng bayan. Ito po yun. Corruption. Alam nyo, nung panahon ni Pangulong Duterte, ang problema ng bayan, talagang sinulusyonan niya, droga, kahit korupsyon, sinulusyonan niya. Ngayon, ay nako, di ko alam kung ano bang ginagawa ng gobyernong ito, kung bakit ganito na lang ang Tuloy natin, ito naman, si puro dada. Naniniwala si Senadora Amy Marcos na tutol sa charter change ang kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Nangamba rin ang senadora na baka hindi lang economic provisions ang baguhin. Nasa frontline na balitang yan si Mayan Los Baños. Dead on arrival na ang People's Initiative. Yan ang sabi ni Senator Amy Marcos matapos sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos na dapat Senado ang manguna sa usapin ng charter change o pag-amyenda ng saligang batas. Pero nalalabnawan ang senadora sa inihaing resolusyon kahapon. Grabe, no? Ang ingay na nito, no? Kasi re-electionist to, eh. Kaya kailangan niya mag-ingay. Ni Senate President Big Subiri para isulong ang pag-amyenda sa economic provisions ng 1987 Constitution. Dati nung hindi siya re-electionist, ang tahimik niya, di ba? Ngayon, sobrang ingay niya. Bagamat nakasaad sa resolusyong inihain dito sa Senado na limitado lamang sa advertising, edukasyon at public services, sa ilalim ng economic provisions ang aamyendahan sa ating konstitusyon. Delikado pa rin para kay Senator Amy Marcos na baka magalaw daw ang political provisions sa oras na buksan ng ating saligang batas para sa charter change. Para kay Senator Amy, wala namang makakapigil sa kahit sinong mambabatas na magmungkahi ng pagbabago sa ibang probisyon ng batas oras na buksan ng usapin. Kinakabahan pa rin ako. It doesn't generate any confidence, at least on my part, that there will be a limitation to a mere 3 provisions. Baka masingitan na naman kami kasi hindi kami nag-iisip ng pasingit-singit, papuslit-puslit. Ay naku, nakaka-nervous talaga. Bilang kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos, iba ang basa ni Senator Amy sa sinabi ni PBBM, kina Senate President Zubiri at House Speaker Martin Romualdez na pag-aralan ang charter change. Magalang na paraan daw yan ni Pangulong Marcos para sabihing tantanan na ang tsa-tsa. Kung ako yun, nasabon ng bonggang-bongga, may batok pa. Pero yung kapatid ko, iba style nun mas mabait yun. Grabe, no? Sobrang panlalaglag yung sa kapatid niya. Kung ako yun, may batok pa. Di para mo sinabing strong ka, mahina kapatid mo. Grabe. No? Kakaiba rin itong kapatid na to, no? Kung alam mong pakinggan, pag sinabi sa'yo, pag-aralan natin, ibig sabihin, wag muna, tigilan muna yan. Sino po sana yung bonggang-bongga niyo pong sasabonin na may batok pa? Siyempre, sa Congress, kakausapin, hindi ko naman babatukan. Si Speaker naman, kung galing ba kay Speaker, kung galing kung kanino dyan sa liderato ng Congress, tigilan muna yan. Tutok muna tayo sa problema ng tao. Ano kayang maganda sa sinasabi niya, no? Hindi, maganda. Sandali, linawin ko. Maganda yung sinasabi niya. May punto naman siya sa sinasabi niya. Kaya lang, ano kaya maitutulong yan, ano? Kasing ingay niya eh. Sorry pero hindi ako nadadala doon sa ingay niya eh. I mean, okay lang mag-ingay kung vlogger ka. Kasi wala ka naman talaga magagawa kung hindi mag-ingay. Wala ka naman magagawa kung hindi dito sa YouTube, Facebook. Yun lang ang pwede mong gawin. Media. Pero kung ikaw ay isang senador, kapatid ng presidente, tas puro ka daldal. Hindi ko talaga mag-gets eh. Ano ka? Pinalayas ka na ba sa bahay nyo? Hindi, yun lang ang hindi ko mag-gets, Madam Senator Amy. Kung ordinary kang vlogger, it's okay na mag-ingay ng ganyan. Pero you're not an ordinary vlogger, nor ordinary senator. You're not.
Kapatid ka ng presidente ng Pilipinas. Don't tell me hindi kayo nag-uusap. Don't tell me hindi ka makapasok sa Malacanang. Pinsan mo, yung sinasabi mong pasimuno niyan. Hindi mo pwedeng lapitan yung pinsan mo. Bingbangin mo yun. Wag puro daldal, puro kaso... Ano ka, para kang yung mga magjojowang nag-aaway. Kesa na mag-usap, sa social media inilalabas yung mga laglagan nila. Wag ganun. Gayahin mo si Katniel. Biglang break na lang. Ganun. Hindi yung daldal ng daldal. Di ba ho? Yun ang hindi ko maintindihan dito kay Senator Amy. Sabi ni Bright, tawag dyan boss kung ako yan, doctrine. Hindi ako, feeling ko talaga dito, isa lang. Alam niyang it's all talk. Walang timbang, di ba? It's all talk. And yet, bakit niya ginagawa? Re-electionist siya, yun lang. That's the only reason. Ipupusta ko sa inyo, pag na-re-elect na senator yan, tatahimik na uli yan. For 3 years. Ngayon, nag-iingay lang yan kasi alam niyang kailangan niya mag-ingay. Kailangan niyang magmukhang hindi sumasang-ayon sa mga umaapi sa mga may hirap nating kababayan. Kaya nga sabi niya dito, tutok muna tayo sa problema ng tao. Madam, again, baka sasabihin na naman ng mga bobong lipunan fanatics, sasabihin na naman nila, bakit di, ikaw din naman, maingay kayo naman, puro ay man dalda. Gunggong, vlogger ako nasa media pa, nasa ano pa tayo, nasa ilang pahayagan pa. So, ibig pong sabihin, ito lang po ang maaari nating gawin. Itong si Senator Amy, kapatid ho siya Senador pa ho siya. Pinsan pa ho siya nung Senate President. Kaya niyang gumalaw. Bakit di siya gumagalaw? Puro talk. Anong ibig sabihin nun? Puro talk ka lang. Di ba? Wala tuloy yung ni Romualdez na puro, ni Remulla na puro katok. Di ba? Sabi nito isa, fake opposition. Dagdag pa ni Amy, walang benepisyo sa taong bayan sa pag-amyenda sa batas. Ibaan niya ang makikinabang dito. Sino bang gusto mag-Prime Minister? Bakit bigla naman naging parliamentary ulit? Sino pong gusto mag-Prime Minister? Yung hindi mananalo bilang Pangulo. Sino makikinabang sa PI at CONAS kapag ang tinalakay ay puro political problem? Pangalanan mo. Puro ka parinig. Ito si Senator Amy. Sino ba gusto mag-Prime Minister? Bakit biglang naging parliamentary? Sino ba yung Prime Minister? Yung di manalo bilang ba't tayo mo pangalanan si Romualdez? Ano kasi bago lipunan? Ay nako, diretsuin na. Visions. Palagay ko, ang taong bayan hindi makikinabang. Pinsan mo yun Kasi panggulo lang yan, gastos lang yan. Sa kabila niyan, itutuloy ni Senator Amy ang pagpapaimbestiga sa Senado ng mga umano'y panunuhol at pag-ipit sa ayuda para lang makakuha ng pirma para sa People's Initiative. Yan ako sangayon sa gagawin mo. Sana talagang gawin mo. Unless makatanggap ka ng tawag sa pinsan mo. Gawin mo yan. Gawin mo yan. Wag lang puro salta. Tala, suportado ng ilang senador ang resolusyong inihain ni Zubiri para kay Senator Robin Padilla na siyang chairman ng Senate Committee on Constitutional Amendments. Magandang balita para sa bayan ang pagbubukas ng diskusyon ng Chacha. Makatutulong anya ito sa ating ekonomiya. Yan ay kahit hindi kay Padilla ibinigay ang pangunguna sa diskusyon. Kay Senator Sonny Angara raw ito ipahahawak. Sabi naman ni Senator Alam mo, ang ganda ng ang ganda ng, yan ang tunay na
na kahanga-hanga kay Senator Robin Padilla. Pakita lang natin yan. Alam mo, yung kasi para lang sa kaalaman ng iba na hindi ho naging yung nakapanood kahapon, ang pinahahawak ni Senate President Zubiri ay si Angara. Even if ang head ng komite dyan sa constitutional reform ay si Padilla. Okay? So maraming nagtatanong kung ma-offend ba si Padilla. Parang sabi kasi ng iba, minamaliit si Padilla porket hindi abogado, porket artista, minamaliit siya, parang sinampal siya ni Zubiri, di ba? Parang ganoon ang dating eh. Yun ang itsura. Okay? And yet, ang maganda yung response ni Senator Robin dito. Kasi yung response ni Senator Robin dito, instead na magalit, instead na, hindi pwede yan. Ako yung ano dyan eh. Ako nga yung matagal lang gustong meron yan eh. Ako yung dapat dyan. Ako na, dapat, it's my time. Siyempre, alam mo yung mga taong yung feeling nila umiikot ang mundo sa kanila. Ganun na ugali. Hindi pwede yan. Ako nagsimula niyan. Credit grabber kayo. Hindi siya ganun. Di ba? Hindi siya ganun. At ang maganda, natuwa pa siya. Okay lang. Ang importante, masimulan. Ang importante talaga is magkaroon ng pagbabago sa especially sa economic reform, di ba? Okay lang kahit sino mamuno. Kahit ako pa dapat ang mamuno dyan dahil ako ang head ng committee, okay lang kung ibigay sa iba. Importante yung yung pagbabago. It's not the person. Sino bang... Isipin nyo to ha. Isipin nyo na maigi to. Eto si Padilla, ang kumandidato bilang senador na ang talagang kanyang panawagan simulat sa pool ay ang pagbabago ng konstitusyon. Alam niyo ho ba na that's a suicide? Suicide po yun. Yung pupunta ka sa tao at ang sasabihin mo, gusto ko ng pagbabago ng konstitusyon, kaya ako tumatakbo senador. Kasi hindi yan ang gustong marinig ng tao. Ang gustong marinig ng tao, pag ako naging senador, dadami ang asawa nyo. Ay, mali, asawa nyo. Dadami ang inyong trabaho. Magkakaroon kayo ng dagdag na sahod. Yan ang gusto marinig ng taong bayan. Hindi gusto marinig ng taong bayan na pag ako naging senador, papalitan ko ang konstitusyon. Hindi. Pero yun ang kinagandaan sa kanya. Nanalo siya, nag-number 1 siya, yun ang kanyang battle cry. At nung naupo siya, yun pa rin ang battle cry niya. Sa katunayan, sabi nga niya, pag nabago ng konstitusyon, bababa na ako, tapos na ang trabaho ko. Nakakatuwa di ba? Tapos inaapito ng mga quote-unquote tali-talinuhang mga tao. Tapos ngayon, this is another test of character. Ika nga. Bakit? Hindi sa kanya binigay. Siya ang naglaban mula nung kampanya. Binati ko siya at lahat. Naupo na siyang bilang senador. Pinagtatawanan siya kasi gusto niya Tagalog. Ayaw nung iba. Hindi yung mga ibang senador. Yung ibang mga tao kasi daw hindi masyadong hindi daw ito parang profesional ang dating. Tapos eto na, may papasa na, masisimulan na ang pagbabago ng konstitusyon. Tapos hindi siya ang makikinabang. Hindi siya ang aangat. Iba. And yet, sige lang, okay lang. Importante mabago. Alam mo, iba yung karakter nitong mama na to, nakakagulat eh. Sa totoo lang ha, nagugulat ako sa karakter nitong maman to. Diba? Iba eh. Iba, bibihira ka makakita ng ganitong senador. Kung ibang senador yan, hindi pwede yan. Ako yun, brad eh. Tapos ibibigay mo sa iba, porket ngayon mukhang tatakbo na yung pinaglalabang ko. Diba? Hindi, ako sabi ko nga sa inyo, hindi against po tayo doon sa PI at yung pinagtutulak na gawain itong speaker natin pagdating sa pagbabago ng konstitusyon. Pero mulat sa pool, panahon pa lang ni Pangulong Duterte, parte na ho yung opisina ni Moca na tumutulong ho pagdating sa pagbabago ng konstitusyon. In informing the people. Di ba? Nabatikos pa nga siya doon eh.
Pero alam niyo yun, talagang yan ho ay gusto namin kasi naniniwala kami, napaka-important. At tayo na lang ang bansang, masasabi, iilan na lang ang bansang ayaw, hindi bukas ang ekonomiya. Yung pagbibigay, yung may 60-40, tayo na lang isa sa mga bansa. Kaya nga, yung iba, ayaw nyo dyan. Okay, punta na lang kami kung saan. Vietnam, punta kami dito sa ibang bansa na mas mahihirap pa sa atin. Ngayon, mas mabilis na umaangat. Bakit? Kasi doon nagpupunta yung mga mayayamang ano. Actually, isa nga sa provision na gusto pang mabuksan, yung edukasyon. Kasi, ang 60 ngayon, hindi pa pwede yung mga ibang universidad sa ibang bansa na magtayo dito. Bawal sa ating konstitusyon. Ngayon, yan ang gustong buksan. Kaya nga, gustong buksan yung mga Harvard na ibig sabihin, payagan ang mga foreign schools. Kaya alam nyo ba sa Singapore may ganyan na, pinapayagan na. Kaya nga, kaya di ba si Orion, yan ang isa sa mga kanyang pinaglalaban, yan pong pag-open. Kasi nga po, na-experience, nakatira siya sa Singapore. Alam nyo, pagpapanoorin ninyo ang Singapore. Singapore was part of Malaysia before. Panoorin nyo yan. Ang hirap ng buhay nila. Nung pinanonood ko nga yung palabas ng kay Lee Kuan Yew, sabi ko, ganito kami. Itsura ng bansa namin, ganito kami noon. Pagkakamukha lang kami noon. Ngayon, ganito pa rin kami. Malala pa. Hindi, pansinin niyo yun, ha? Meron nga dyan sa may, Shinjuku naman sa Japan. Yung parang sa ilalim ng tren. Meron dyan picture ng Shinjuku. Nung tinitingnan ko, sabi ko, parang Maynila lang, ha? Totoo. Kasi black and white na, di ba? Ermita, oh. Parang, di ba? Chinatown to. Ito yun, eh. Pero yun, it was long time ago. Ngayon, pag tiningnan mo Shinjuku, pag kinumpare mo yung picture at saka yun, ang layo! Ang laki ng inasenso. Tayo, yung picture na yun, pag tiningnan mo ngayon, ganun pa rin ang itsura. Kasi nga tayo, meron tayong hindi, kami lang to. Kaya namin to. Buy Philippine product, atin lang to. Hindi tayo global mag-isip. Kaya tayo, naalala niyo yan, may kampanya pang ganyan eh. Ewan ko kung natatandaan yung high school ako. May kampanya pa, buy your own product, di ba? Parang, mo yung Philippine product. Okay yan eh. Ang problema, sinarado mo na isip na, hindi, tayo lang gagawa. Sige, gawin natin to. Hindi tayo open sa foreign. Pag hindi tayo open, pag-iiwanan tayo ng ibang bansa. Isipin nyo to, Kaya nga, minsan, it's really important na nagpupunta tayo ng ibang bansa, para marirealize natin, not ako, particular sa Japan, pero even Singapore, iba pang bansa, makikita mo, lalong-lalo na sa Asia, talagang napag-iwanan tayo. Sila, yung mga tren nila, ang lulupit, ang gaganda, ang aayos. Di ba? Sobrang dadami, kakaiba. Sa atin, ng pinagtatalunan pa rin, yung bulok na mga jeep, wag natin tanggalin kasi kawawa ang mga Pilipino. Paano naman yung safety? Okay lang. Kasi kawawa ang mga Pilipino pag tinanggal mo yan. Wala na nga break yan Okay lang, kasi kawawa nga ang Pilipino. Anti-purka. Honestly, you know why? Isipin nyo mabuti, alam mo yun, laliman yung utak nyo. Bakit hindi tayo umaasenso sa transportasyon? I ask that sa mga, pansinin nyo, sa Japan, yung mga taga-Japan dito, ito lang example ko kasi mas kabisado ko to compare sa ibang bansa. Yung tren nila, hindi lang isang kumpanya ang tren nila. Napakarami nilang tren. To the point na parang uod. Pag tinignan mo yung parang ganun-ganun na, buhol-buhol na. Pag hindi ka talaga marunong, mayayari ka doon. Pero bakit ganun? Pagandahan sila kasi iba't ibang kumpanya. Plus, subsidized by the government. Bakit kaya ng gobyerno? Less corruption. Bakit sa atin?
'Di ba? Sinasabi, bakit ba hindi tayo makapag-advance ng mga modern jeep? Kasi, because of corruption. Wala tayong pondo para sa kanila. Kung sinubsidize ng gobyerno, 'di ba? Kung yung ibang parts ng, alam mo yun, kami na, gobyerno na magbabayad para mag-modern tayo. Bakit hindi magawa? Walang budget. Bakit? Nandun sa tupad. Sa DSWD. Nagigets nyo? Hindi ko sinasabing tanggalin per se yung mga jeep, dapat tinutulungan. Dapat tinutulungan ng gobyerno. Hindi, ito nga ang problema, hindi natin kaya. Hindi ho natin kaya. Bakit hindi natin papasukin ang mga foreign investors? Kaya, ang ganda nito sana. And, nakakatuwa, dahil kahit pa paano, merong mga hindi magagandang elemento na ginagawa, tulad ng ginagawa ng inyong speaker. Pero meron tayong mga pag-asa pa eh. Nandiyan naman ang mga senador eh. Ako, nakakakita ako ng pag-asa nung napanood ko tong news na to. Kasi kahit pa paano, may ganito pa tayong mga senador na hindi selfish. Ang issue ay pagbabago. Whether siya ang maghatid, siya ang ma-acknowledge, siya ang mabigyan ng credit, okay lang kahit hindi siya. Importante, magkaroon ng pagbabago. Di ba nakakatuwa? Sa ating ekonomiya, yan ay kahit hindi kay Padilla ibinigay ang pangunguna sa diskusyon. Kay Senator Sonny Angara raw ito ipahahawak. Sabi naman ni Senator Angara, ibang paraan ng Constituent Assembly o CONAS ang gagawin nila dahil hindi uupong magkasama ang Kamara at Senado. Sa ilalim ng CONAS, Kongreso ang siyang babalangkas ng batas. Nagbabalita mula sa Frontline. Ayan. So, hopefully, may magandang maging resulta po ito, ha? Ito. Ay, nako. Ito. Ay, nako. Nako. Pag-usapan nga natin tong animal na to. Suspendido na ng 3 buwan ang lisensya ng motoristang sangkot sa 3 magkakahiwalay na viral road rage sa Quezon City. Pero ang ina ng motorista humihingi ng pangunawa dahil may mental health condition daw ang kanyang anak at ito raw marahil ang dahilan ng paggaspang o magaspang na asal nito sa kalsada. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Takot at pangamba sa anak ang nararamdaman ng ina ni Jessie Virtudaso. Siya ang lalaki sa 3 viral road rage sa Fairview, Quezon City. Mabilis yung takbo ko. Ano problema mo, boss? Ano nga? Sabihin mo. Baka ka lang. Ano ka ba namin? Kinagkit ka ba? Umiiwas na nga ako eh. Okay sila oh. Nakalbo na naman oh. May hawak oh. Unang beses pa lang daw na nasangkot si Jessie sa away kalsada noong Disyembre. Pinagsabihan na niya ang anak na huwag nang magmaneho. Pero ginamit pa rin daw ni Jessie ang kotse para sa delivery service. Sabi ko, sa uli mo na lang, kaya hindi mo naman magagamit, maghapon magdamag yan. Hindi lalo kung hindi makakatulog. Dito na raw niya napansing mabilis magpalit ng ugali ang anak. Maaaring epekto raw ito ng pagkakatanggal. Sandali ah. Sandali lang. Alam mo, nakakabastos ka eh. Ha? Bakit? Kasi nasisira tayong mga kalbo eh. Pambira ka naman, Brad. Nandadamay kaming mga kalbo matitino eh. Tingnan mo. Iisipin na kagad nila kami mga kalbo, sira ang ulo. Di ba? Si Boss Dada, kalbo. Si Bobong Lipunan lang talaga ang ano eh. Hindi ko lahat ng katulad namin, masama ugali ah. Tingnan mo.
Ano ngayon ang sasabihin ng taong bayan? Isa na namang kalbo. Katulad ng comment ng animal na nagbibideo. Isa na namang kalbo. Paano pag maglakad ako ng ganito? At may hawak pa akong patpat, sasabihin nila, isa na namang kalbo. Ang bira ka ba? Nakakasira ka ng araw Sa trabaho noong Nobyembre. Ang dating trabaho niya, siya, call center. Tanggal siya, hindi... Call center yan? Alam ang kadahilanan ko bakit. Napakagaling naman niya. Pareho na, kasi nagsabay pati yung sasakyan na yan. Dahil hindi na raw nakakatulog at palaging galit, kinumbisinan niya ang anak na magpakonsulta sa doktor. Noong January 6, na-diagnose na may bipolar disorder si Virtudaso. Papagamot muna tayo bago ka mag-ganyan kasi mahirap na yung... Sandali nga. Totoo kaya na may bipolar siya? Ay, naku, baka mamaya palusot lang yan para hindi siya mabigyan ng na matanggalan ng lisensya. Tingnan nga natin kung talagang bipolar siya. Pakinggan natin panayam sa kanya. Ako, para sa akin kasi, I don't really give a kasi sorry for the language Kaya lang kasi bakit? Ano man gawin ko, mabuti man na masama, I'll be criticized Are you perfect? Let me tell you. Bobong Lipunan, ikaw ba to? Yung totoo. Are you perfect? Are you political blogger? Siguro ano kaya ni Bobong Lipunan to? Tuloy. If you are perfect, then throw the stone. Batuhin niyo ako, patayin niyo ako, or whatsoever. Pero the point is, walang perfectong tao. Yung parang... Bagong Lipunan! Kaano-ano mo to? Aminin mo na! Steve. Yeah? Ano yun? Parang... Andyan. Dala ko. It's for defense only. Para ano lang, sir? Kasi pakiramdam ko kasi dun sa last is parang police ba siya or military in a way. Ako kasi nararamdaman ko yun sa tao kung ang isang tao ay very... Ano yan? Malaki ba yung probability? Sabi niya, bakit kami dalang stick? Kasi nararamdaman ko na pulis o sundalo yun Sounds family. Di ba? Sounds family yung ganun di ba? Alam ko po, sounds familiar, Joke po yun, joke. Okay? Sounds familiar di ba? Yung ganyang klaseng style. Hindi, nararamdaman ko kasi it's I think it's my I think there's a probability. Bingo! Ayan, bingo! Alam mo, Bobong Lipunan, tigil mo na yung salitang bingo, yung kabaklaan na yan. Tigil mo na yan. Bumingo ka na Bingong-bingo ka doon sa debate. As in, bingo ka doon. Strong or may weak personality siya. Kasi nga, sabi ko sa Facebook ko, actually, I mastered my own self na in a way I am able to put myself in a higher state of being. Ano na nangyari sa Earth? Grabing hirap ng bayan natin, Hindi, sobrang hirap ng bayan natin. Ang dami ng ganito sa Pilipinas. Alam mo, LTO, makinig naman kayo dito. Pag kayo hindi nyo pa tinanggalan ng lisensya to, ay talagang tutuktukan ko kayo. LTO. Yung ganito, binibigyan pa ba ng lisensya to? Hinahayaan natin magmaneho to sa kalsada. Pambira kayo. When we say that I placed myself in a higher state of being, it means that, kumbaga, lahat ng pain and suffering pinagdaanan ko na. And it's like according to mathematics, is that what you're saying? According to mathematics, it is unconstitutional with a big probability.
Sumakit na nga yung ulo namin kanina kay Boss Dad. Dagdagan mo pa. Overcome, hindi naman sa sarili kong lakas, but through him. Naku po, the way patay I tayo. did that is normally... Sandali. May nunal din siya? Hayop yan. May nunal ba siya? Early morning here. Oo nga, pareho kaming may nunal. Baka mamaya gamitin evidence ni Bobong Lipunan. Sabihin niya, ewan ko ba kung anong evidence tawag doon? Before I jog, I pray and meditate. I meditate and pray for about 30 minutes to be able to clear my mind, heart, and all of it from the negative things that happened the previous day or whatsoever. Yung isa pang video, sir, na naka-blue naman kayo din. Parang, yeah. Ano naman nangyari? All the same, Brad. It's all the same. Kasi, bakit ka biglang kakat ng ganun? Wala man lang signal. Mabilis yung takbo ko. Ganun din yung first video natin sa passenger van? Yeah. Okay. It's the same. Oo. So, wala ka namang record ng violation before? Wala. Nagkakataon lang dito lang lahat sa purview. Anong effect sa'yo na binasakamang boy ng purview? I don't care. Vin Diesel ka daw. That's the testimonial evidence, correct? According to him. Hindi, ito yung testimonial evidence niya. Sabi niya kasi kita mo nagpapatakbo ko ng bilis tapos bigla ka sisingit. Kasalanan mo yun. Hayop! I don't care. Kasi, kahit anong gawin ko, people will criticize you eh. May it be good or bad. Am I right? Am I right? Am I right? Kasi, tama lahat ng sinasabi. Kasi, maging mabait ka, maging or whatsoever, criticize ka ng tao, di ba? Sa Bible nga, di ba? Although I don't believe in the Bible anymore, pero may story doon na Bobong Lipunan di ba? Totoo, Bobong Lipunan ganyan eh. Yung sinabi niya, babawiin din niya. Kasi di ba meron nga tayo sa Bible, although I don't believe in the Bible. Diba? Sabi, there's a big probability. Kala ko ba meron? Hindi, there's a big probability. Patay tayo dyan. Ibang level mo, Brad. May isang babae na di ba, na woman na marami siyang asawa or something like that. And sabi ni Jesus is, kung wala kayong kasalanan, kung kayo ay perpekto, batuhin nyo. Patayin nyo. Anong nangyari pala dun, sir? Ito ang tinatawag mo ng paggamit ng Biblia na mali. Kaya sabi ko sa inyo, hindi lahat na nagbabasa ng Biblia nasa tamang ulirat. It doesn't mean huwag kayo magbasa. Hindi yun ang punto ko dito. Kasi nga, tandaan ninyo, even Satan himself quoted the scripture to tempt our Lord. Mismo si Satanas ginamit ang salita ng Diyos. Ibig sabihin po, it doesn't mean pag ang isang tao ay gumagamit ng salita ng Diyos ay nasa tamang ulirat. Halimbawa na lang nito Gina-justify niya yung mali niyang ginawa, mali niyang ginagawa na pag-iinit ng ulo. At sasabihin niya, di ko sinong perfecto sa inyo, kayo unang bumato. Ginamit pa, File ba sila ng case sa'yo? O parang nagkahiwalayan lang kayo? They did. Actually, I have to go to Araneta, LTO for that one. For the very first one, I think. Nasoman ka dun sa first one? Oo, pero sa 17th pa yata siya or 16th, I think. Ano to, yung pangalawa o yung unang Yung una. Yung una. Pero yung pangalawa at pangatlo wala naman? Wala pa sa ngayon. Sa ngayon, okay. Yeah. Oo. So, alam mo, ako suggestion ko lang sa'yo, Boy Fairview. Fairview ba pangalan niya?
ang suggestion ko sa'yo maging vlogger ka, patok ka sa mga tanso. Pasok ka sa mga tansong walang alam. Yung oo lang ng oo, mag-imbento ka lang. Sakyan mo lang si Maharlika. Sakyan mo lang yung mga vlogger dyan. Pwede ka na. Iparot mo lang sila. Tapos maglagay ka ng sarili mong English. Kasi parang nga si Bobong Lipunan eh. I-Englishin lang niya para mukhang matalino siya. Ganyan na ganyan. Brad, maniwala ka sa akin, effective yan. Gawin mo. I hope you listen to me. Maniwala ka, kikita ka ng malaki. Tanong mo kay Bobong Lipunan. Ano mo, i-google mo si Bobong Lipunan, ha? Pareho kayo ng style. Ito ba, makakakita pa ba tayo ng ganitong sitwasyon sa mga Wala na akong sasakyan. Makakakita ba daw ba tayo ng susunod na ganito, sabi ng reporter? Wala na ako sasakyan. Kinuha na yung sasakyan ko eh. Kasi it's actually under a loan. Nasa lending yun. Hindi ko mabayaran eh. Alam ba nila kung anong pinagdaanan ko this past month? Nawalan ako bigla ng trabaho. Diba? So kasalanan nila. Ay nako, yan ang mga isang bagay na, alam mo, pag meron kang maling nagawa, amin ka na lang. Huwag ka nang nagtututuro, sir. Yan ang problema sa mga tanso eh. Di ba yung mga nabudol? Yung mga nabudol, sino pa sinisisi ngayon? Bakit naging presidente daw si Marcos? Si Duterte. Kita mo katarantaduhan ng mga tanso? Di ba? Kesa na aminin nila, kaya nanalo yung presidente na binabanata namin ngayon, it's because of us. Dahil kaming mga bumotot ng kampanya, nabudol kami. Instead na ganun, sisisihin pa nila ibang tao, ibang vlogger, keso kasalanan pa ni Duterte at hindi niya tinukhang si Marcos. Ano katarantaduhan yun? Ayan, dito to, alam nyo, isang bagay, kita nyo itong mama na to. Ang sinisisi, alam nyo ba yung pinagdaanan ko? Hindi pala alam eh. Ba't kayo Imagine mo yun, tapos nagtatrabaho ko na matino, trying to make ends meet. I mean, imagine kung yun nga, sobrang bilis kong tumakbo, tapos bigla mo akong ikakat na ganun, di ba? Paano kung tinamaan ka? Sisisi mo pa ako. Diba? Oh, that's my exact point. Hindi naman ako magwawating ng ganun nang walang dahilan eh. Wawating. Parang bingo, ganun. Eto naman, wating. Hindi ko talaga malubos maisip bakit dumadami yung ganito sa Pilipinas. Sabi ni Diego Latico, mag-collab si Nino, si BL at itong si Boy Perview. Babalikan mo ba yung mga nag-post sa social media? Kasi I don't. Hindi. Bahala sila sa buhay nila. Kasi bakit? Sinusunog na sila sa impyerno, dito pa lang. Kasi sino bang kasama ko? Siya lang kasama ko. Alam mo ba bago yon? I was mugged. Binugbog ako sa C5. Alam mo, yung nakapanood kay Boss Dada kanina, sigurado ako naaalala nyo to. Isipin ito Sabi niya, alam mo ba, mabago ka no? I was mugged. Yan naman yung logic niya. Grabe, ewan ko ba? Dito pa lang. Sinusunog na daw ang kaluluwa dito pa lang. Alam mo ba? I was mugged. Ano kinaugnayan ng kaluluwa namin doon sa mag mo? Kasi sino bang kasama ko? Siya lang kasama ko. Siya lang kasama ko. Sabihin, i-connect niya. Sino ba kasama ko? Siya lang kasama ko eh. Tapos, alam mo ba bago yon? I was mugged. Ano kinaugnayan ng kasama mo siya? Binugbog ako sa C5 ng 6 or 7 people na halos gusto akong patayin. Dahil meron lang sila. Dahil may nakakaway din ako na sa kalsada na ganun. Pero buhay pa ako. Isipin mo yun 6 to 7 people, bubugbog sa'yo. Nangyari sa'yo, natakot ka ba sa sarili mo? Kasi viral ka? No. Hindi naman. Okay na. I have. How you handle it, sir? How do I handle it? I pray and meditate daily. Siguro at least, I do it twice or thrice a day. Your family ba affected? Yes, of course. Tingin mo. Pero, syempre, ako para sa akin kasi, I don't really give a
Meron ka bang regret na nagawa mo yun? No. No regret. Why would you ask me if I have regrets for that? Hindi, syempre. Hawaii mo na! Nagiinit na ulo niya. Why would you ask me if I have regrets? Tao ko, sana hindi ko na lang ginawa. Alam mo, whatever I did, I already did. Whatever I did, it's already done. Ngayon, you judge me based on the earth's or this world's judgment, but He will judge you by His standards. So harap ka na lang kung sakali patawag ka LTO? Oo naman. Ikaw ba magpapatawag ng LTO? Grabe, no? Ano masasabi ninyo? Ito lang masasabi ko sa inyo. Ha? Ito lang. Yes. Ganyan. Okay. But I didn't mention about Taliano Gold. Oo. It is Marcos Gold. Linawin mo. Magkaiba yung Taliano Gold sa Marcos Gold. Oh, yan yung sinasabi. Kaya nga niya sinabi, binanggit niya doon sa video na yun daw yung sinasabi. Ikaw na nga nagsabi sa video eh. Sabi mo doon sa video, sinasabi ng tao, yung Taliano Gold at saka yung ano, kasha. No, halatang hindi mo pinanood. Watch your video. Ay nako, wala akong sinabi about Taliano. Meron. Ay nako, wala akong sinabi about Taliano. Meron. Ay nako, wala akong sinabi about Taliano. Meron. Gamit ang mathematics, napatunayan natin na may katotohanan pala yung sinabi ni Ginang Imelda Marcos na nakakita talaga siya ng 7,000 tons of gold sa kanilang basement. Ito kaya yung sinasabi nilang Taliano Gold? Ito kaya yung sinasabi nilang Taliano Gold? Ito kaya yung sinasabi nilang Taliano Gold? Oh, 'di ba? Sounds family. Pareho sila ng logic. Eto, anong sabi ng mga tangang followers ni Bobong Lipunan? Anong sabi? Wala naman ako sinabing ako yung nagsabing Taliano Gold, patanong 'yan. To be clear, listen to the first part. Ano sinabi niya? Yes. Ganyan. Okay. But I didn't mention about Taliano Gold. Did I mention about Taliano Gold? Nagsabi ba ako ng salitang Taliano Gold? Sabi ko, oo. Sabi niya, hindi. May ganun siya, hindi. Meron na sagot ko, hindi. Ulitin ko ha. Kasi para alam niyo, ang issue dito, it's about mentioning. Did you mention or did you not mention? Simple as that. Yes or no? Wala ako sinabi. I did not mention any. It is Marcos Gold. Linawin mo. Magkaiba yung Taliano Gold sa Marcos Gold. Yan yung sinasabi. Kaya nga niya sinabi, binanggit niya doon sa video na yun daw yung sinasabi. Ikaw na nga nagsabi sa video eh. Sabi mo doon sa video, sinasabi ng tao, yung Taliano Gold at saka yung kasha. No. Ayan ha, ang linaw pa nung sinabi ko. Sinasabi ng tao, na yung Taliano Gold is the same shit na sinasabi ni Imeldang Gold. Alinaw nung sinabi ko, di ba? Yes or no? Sino hindi nakarinig nun? Sabi ko, yung mga tao na nagsasabing Taliano Gold, yung lintik na Imelda Gold, are the same. Ano sagot ni Bago Lipunan? No, halatang hindi mo pinanood. Watch your video. Ay nako, wala akong sinabi about Taliano. Meron. Ibig sabihin, hindi siya sumasang-ayon sa sinabi ko na yung mga tao ang nagsabi na yung gold ni Imelda ay Taliano Gold. Correct? That's the logic. Sabi niya, wala akong sinabi about Taliano Gold. Ay nako, wala akong sinabi about Taliano. Meron. Wala akong sinabi about Taliano Gold. Ay nako, wala akong sinabi about Taliano. Meron. Gamit ang mathematics, napatunayan natin na may katotohanan pala yung sinabi ni Ginang Imelda Marcos
na nakakita talaga siya ng 7,000 tons of gold. Isa-isa natin. May katotohanan pala yung sinabi ni Imelda. Nagtanong ba siya? Hindi. Sinabi niya, may katotohanan. There is truth. Totoo. May katotohanan. Ayan, pinilagay niya pa nga sulat. Siya kung naglagay niyan. May katotohanan. Ano ibig sabihin na may katotohanan? Totoo o hindi? Tanga na lang siguro magsabi, hindi totoo. Baka siya sabihin niya yun. May katotohanan. Ibig bang sabihin, totoong meron o wala? Totoo. Kaya nga may katotohanan. Ano pa sumunod? Sa kanilang basement. Ito kaya yung sinasabi nilang Taliano Gold? Ito kaya yung sinasabi nila na Taliano Gold. So I'm correct. Doon sa sinabi kong, di ba sabi mo pa nga, sinabi nila na yan yung Taliano Gold. Sabi niya, wala ako sinabing ganyan. Bobo! Confused ka? Wala akong pakialam kung confused ka sa ano mo, pero kung pati sa mga statement mo, confused ka, may tawag sa'yo. Ano? Ewan ko. Ano mo kay Boy Fairview kung anong tawag sa'yo, sa nanay niya? Diba, alinaw ho niyan eh. Alinaw-linaw. Isa yan sa kasinungalingan ni Bagong Lipunan. Ito pa yung pangalawang kasinungalingan ni Bagong Lipunan na in-emphasize ni Jojo. Pasok. Anong ebidensya mong bayad ako? Okay. Ganito if you try to look at the channel of Bagong Lipunan, ano nakalagay doon? Is it nagsabi ba na news? Diba? The reason why I tackle that topic, it's because may nagtanong. In-emphasize niya, hindi naman siya news eh. Yan ang kanyang counter-argument na paulit-ulit. I did not accuse you. May nagtanong lang. I did not accuse you. May nagtanong. Bookingin natin. Diba? May nagtanong na viewers mo, bakit sila Banat Bay ay ganito na? Diba, nagbakasyon kayo, diba? So, in-explain ko lang sa kanila. And that's my opinion. Do I have to say sorry for my opinion? Diba? Ayan Ang sabi mo, Bagong Lipunan, nagtanong lang yung viewers ni Banat Bay. Pero bakit yun na yung naging conclusion mo? Ayan yung conclusion mo. Nababasa nyo? Nagbago na si Banat Bay. Kung tanong lang naman yon at kung alam mo na iisa tayo ng laban, bakit? Liitan ko muna at makita nyo yung mukha ko. Ito lang ang tanong ko sa'yo, Bagong Lipunan. Nagtanong ang viewer ni Banat Bay, kamo nakapagtataka nga, viewer ni Banat Bay, sa'yo magtanong. Bakit hindi kay Banat Bay magtanong, di ba? Okay, nagtanong ang viewer ni Banat Bay sa'yo, bakit hindi na bumibira ang Banat Bay na nasa Japan at that time? Ngayon, alam mo na iisa yung laban natin. Bakit ka nag-conclude kaagad na nagbago na si Banat Bay? Hindi ba pwede na bigyan mo ng panahon ang isang tao na patunayan muna kung nagbago na ba talaga? Ora mismo nagtanong yung viewer, nag-conclude ka na agad. Yan yung isang bagay na sunog na naman siya sa palusot niya. Napakasinungaling na tao. Sinabi niya nagtanong lang daw siya at hindi niya ako inakusahan na bayaran. Yun ang sinasabi niya paulit-ulit. Diba? Paulit-ulit niya sinasabi sa vlog niya yun. Until kahapon, sinabi niya, nagtanong lang daw siya. Pero, dito, ebidensya, ayan ang ebidensya, yung message mo, dito, kay Jojo. Ano sinabi mo? Nagbago na si Banat Bay. Crush mo ba ako? Ano bang pakailam mo? Nagbago na si Banat Bay. Deklarasyon yun hindi yun tanong. Ano pa pangalawa? Nagbingo si Maharlika na may offer sa mga vloggers. Ibig sabihin mo, sinasabi mo na talaga na nagbago na ako at nagbingo si Maharlika at nabayaran ng mga vloggers. Hindi ka nagtanong. Nag-conclude ka na, animal ka. Hindi ba pwedeng antayin mo muna yung tao, bumalik ng Pilipinas, antayin mo muna yung tao matapos yung bakasyon niya,
pagbalik ng Pilipinas, kung babanat ba siya o hindi. And then, that's the time na somehow question. Questionin mo sana, questionin. Dito, anong sabi mo? Nagbago na si Banat Bay. At pinasigundahan mo pa, nagbingo si Maharlika na may offer sa mga vloggers na kritiko ng BBM admin para manahimik. Nagbingo si Maharlika. Ang tanong, may pinangalanan ba si Maharlika na si Banat Bay ang isa doon? Kasi alam mo, Bobong Lipunan, tigil mo yung kabaklaan na nagbingo. Ang corny mo siya nagbingo. Sa totoo lang. Hindi ko alam kung anong katsipan niyang nagbingo na salita. Tapos magpapalusot ka na naman, nagtatanong ka lang. Ayan na nga, oh. Binesis mo pa si Jojo. Ngayon galit na galit ka kay Jojo. Bingo ka ngayon, animal ka. May nagtanong pa dito, uulitin niya pa. Alam mo, eto ha, hindi ko talaga magets ang mga tao. Ha? Anong sagot dito, ang tanong dito? Sabi ni Sia, si Sia, Banat Bay, wala bang nagbago? Tanong lang po. Nanonood ka? Hindi, nanonood ka po ba ng live o nagko-comment ka lang, nakamute? Nakamute ba? Unmute mo. Gay linggo yun, boss. Bakla talaga. Ay, hindi ko alam kung gay linggo yun. Di man ako, wala akong alam sa gay linggo. O yung si Sian, ano ba? Nakamute ba ako sa'yo? Ano ba? Ba't di mo alam? Ba't mo pa kailangan itanong? Nakamute ako? Pambira ka. Tuloy natin. So, ang ginawa mo, dahil nagtanong, eto, take note, dahil nagtanong ang viewer ni Banat Bay sa'yo, kinonek mo na kaagad at ang term mo nagbingo. So, walang definite na pruweba. Pero ang sabi mo, nagbingo na si Maharlika na may offer sa mga vloggers na kritiko ni BBM para manahimik. Kinonek mo, nagtanong lang yung tao. Ganon. Narot, paki-post nga dito yung please, favor, yung link ni para panoorin nila yung video ni Jojo de Guzman. Ang dami niya hong paliwanag dyan sa mga conversation nila. Binastos pa nila si Dangsky. Ay, hindi pala. Tama, sinabihan nila dahil mga iskonyan, ganyan-ganyan. Sila na nga yung nabudol. Diba? Sila na nga yung tanga na nabudol, na nagsisisi kuno, na naloko sila nung nakarang eleksyon. Sila pa yung malakas ng loob na sabihan tanga yung mga iskonyan. Kasi ang argumento nila, bakit kung sinasabi mo talagang DDS ka at nakikinig ka kay Pangulong Duterte, ba't ka nag-isko? Ay, tanga talaga, no? During the election, during the campaign, dalawa lang ang binabanatan ni Pangulong Duterte noon. It was Marcos and Leni Robredo. So, yung mga Duterte supporter na nag-aanday na mag-endorse si Pangulong Duterte, hindi siya nag-endorse as respect to her daughter. Pero, klaro sa mga Duterte supporter, dalawa ang ayaw niya. Si Marcos and si Leni Robredo. So, ibig sabihin nun, kung nakikinig ka, hindi ka pupunta doon sa dalawa. Pwede kang pumunta sa iba. Nagigets mo? Ganun lang kasimple ho yun. Marami nagpunta kay Isko. Maraming Duterte supporter nagpunta kay Isko. Kita nyo naman yan, si Ma'am Bibian, si Jimmy, South Border, lahat to na andyan kay Isko. Nakinig kay Pangulong Duterte. Di ba ho? Pero itong iba, meron pa nga naglakson din eh. Meron mga iba, may mga nagpakyaw din. Kasi nga, hindi naman binanatan ni Pangulong Duterte yun. Ang binanatan niya, dalawa lang. So, ibig sabihin, nakinig ko kay Pangulong Duterte. Tapos, kami pang iinsultuhin mong mga iskonyan. Tapos, kanina nga, binanggit ni medyo isa-summarize ko na lang po. Binanggit ni Bagong Lipunan na ang kanyang source o yung kanyang parang ebidensya ay yung kwento ng isang vlogger na nangangalang Nino na binayaran daw kami. But the accusation of Nino, for your information, it's not during the time of Marcos.
yung sinasabi ni Nino was the time of Isko. Na siya daw binayaran ni Isko. Tapos, kaya daw, umamin na kami na binayaran kami ni Isko. Unang-una, I know what happened last time. Hindi nagbabayad si Isko noon. Kung meron mang nagbayad kay Nino Barsaga na sabi niya may nagbayad daw sa kanya, kilala ko kung sino. Okay? Alam ko kung sino yung nagbayad na yun na sinasabi niya. At hindi si Isko yun. Dahil sa totoo lang, ikaw lang naman. Among all the... Si Jojo, Isko niyan, hindi naman nakatanggap yan. Ako, hindi ako nakatanggap. Huling ano na kami. Huli na kami. Sa amin na ho yung pahuli na pumasok sa eksena. Ang talagang nauna nun, kayo-kayo. Hindi ko alam yung mga kasabay mo. Pero kaming mga huli, abay wala ho kaming natanggap. Kaya kung may natanggap ako, hindi sana kasama ako sa lahat ng event ni Isko. Hindi, this is a simple logic. Kung ako nakatanggap, isipin nyo na mabuti to anong panahon ni Isko, ako nga tumatayo pa sa entablado, nagka-campaign. Tanungin kita, Brad, kung may alam ka. Wala kang alam, tanga ka talaga eh. Sa lahat ng vloggers noon, sino lang ang nag-i-speech noon? Panahon ni Isko, hindi ko to pinagmamalaki. I'm not telling this para ipagmalaki. Pero ako lang po ang pinag-aakyat sa stage at pinagsasalita. Kung bayad ako, hindi sana sumama ako sa lahat. Shut up. Hey Siri, shut up. Okay? You are so much, enthusiastic. Hindi, totoo, di ba? Hindi ko ho yun, Si Madam Mocha, hindi ho vlogger si Madam Mocha. Artista po siya, singer po siya. Naintindihan natin ibig sabihin, hindi ito pagmamalaki, ha? Hindi ho ito pagmamalaki. Kaya ko lang sinasabi to, ibig sabihin, kaya ako pinapaakyat doon because I'm contributing something. Correct? Di ba? Simple logic says, bakit ako pinaakyat doon? Kasi may natutulong ako. Kung binayaran ako, edi sana lagi akong kasama at umaakyat doon. Kasi every time na sumasama lang ako, umaakyat talaga ako sa stage at pinagsasalita ako. Kung bayad kami, di sana araw-araw ako nagsasalita doon. Araw-araw ang kampanya nun eh. Bakit hindi ako sumasama? Walang pamasahe. Kanya-kanya. Kanya-kanyang pamasahe, kanya-kanyang hotel. Ganun nun eh. Nakasama lang ako nun sa Mindanao. Alam niyo yung bakit? Isang beses lang ako nakasama sa Mindanao nun. Isinakay ako doon sa eroplano. All throughout, nandun na ako. Yun lang yun. After nun, wala na. So, ibig sabihin, doon palang proof na walang bayarang naganap nung panahon ni Isko. Simple as that. Walang bayaran. Tapos, i-relate mo ngayon yon na bilang ebidensya mo. Ebidensya mo na binayaran kami, banateros, ni Ma'am Shi. Hindi mo nga masagot yung tanong ko, bakit ngayon bumabanat pa rin kami? Asan ang logic doon, Brad? If we are paid, why are we hitting the government? The government is paying us to hit them? What kind of stupidity is that? Pakisagot nga. Diba pakisagot? Bakit kami bumabanat pa rin? Simple logic na nagsasabing, mali ka. Hindi ka nagbingo. Bobo ka. Ganun lang kasimple yun. Testimonial evidence in short chismis. Yan din yung sinabi ni Trillanes. Diba? Ay nako, baka akala ni Kaloy sinasayawan nyo si... Sinasayawan? Magbabayad ka para sayawan mo. Para pa bago-bago ka, ang gulo. Bipolar siguro yun. Nako, wala akong alam dyan. Boss, napanood ko yung video ni Baglio. Akala niya puntos siya sa testimony ni Tapos, honestly, si Cap, ang ebidensya mo. Si Nino.
kawawa naman. Kaya nga hindi na ako nagsalita nung sinabi niya, testimonial evidence. Oh, sino? Sininyo. Ito ba matindi? Kaya nga alam mo, tawa ako lang ng tawa eh. Pati yung desisyon ni Pangulong Duterte na mag-report, alam mo, ilang beses ko nang kinuwento yan dito. Tanungin ko kayo, am I not consistent? Kayo mga nakakarinig dito, am I not consistent in telling you what's the structure sa PCOO? Di ba ilang beses ko sa inyo sinabi yan? Madam Dangsky, ikaw sigurado alam mo yan. Kabi sa opisina, si Attorney Trixing kasama namin, isa pang abogado, si attorney, yung asama ni Attorney Trixie, at may isa pang abogado. And wala ho kaming budget doon. Nagrereklamo nga si Attorney Trixie noon kasi ang gusto niya, naalala nyo, kinuwento niya ito noon, ang gusto niya ni Attorney Trixie at saka ni Mocha noon ay mag-ikot, magkaroon ng tour para i-counter ang fake news sa mga eskwelahan. But, since kailangan ng budget for that, freedom, salamat po, hindi nangyari yun. Bakit to? Kasi nga walang budget. Ilang beses namin sinabi yun. Ngayon, bakit si Mocha nagre-report directly kay Presidente? At bakit nagagalit yung ibang USEC? Maraming galit sa USEC noon kay Mocha. Si Badoy, yung USEC na nag-handle ng Malacanang Press Cartel, at isa pang USEC. Lahat sila nagagalit kasi magaling sila, matalino sila, may profesional sila. Si Mocha sexy dancer lang. Bakit siya nakakalapit sa Presidente? Sa structure, kung maaalala ninyo, kinikwento ko rin yan. Di ba? Sa structure, yung kung alam mo yung gano'n, yung sinong nasa ibabaw, sinong nasa ano, ganyan, nakikita niyo yun. Naalala nyo? Si Mocha inilagay sa isang ilalim ng USEC. And that USEC is USEC Badoy. Inilagay siya sa ilalim ni USEC Badoy. Yun daw ang parang napag-usapan nila between Sec Martin and other USEC. Lumapit kami kay Secretary pa siya doon, si Senator Bato. Bongo. Senator, Secretary, sorry. Secretary pa siya noon. Ito ba ang format or I'm here because yung mandate na ibinigay niyo sa akin? No. Sabi nila, report to me directly. Report to the President directly. Kasi when you say President, dadaan talaga yung kay Senator Bongo. So, doon kami nagre-report. Then, we talk with Secretary Martin. Secretary Martin, ito po yung sinabi sa amin ni Senator Bongo to report directly to him at to the President. Paano po itong organization chart na ginawa ninyo? Kasi sinend sa amin. Sabi ni Secretary Martin, ganun ba? Okay. Wag mo nang pansinin yan. Yun. Literal yun. At I'm telling you now. Yan ang sinasabi ko mula noon. Na noon pa lang sinasabi na mag-report ng direkta kay Presidente. Bakit kanyo? Kasi nga maraming hocus-pocus na nangyayari inside PCOO. In fairness, si Secretary Martin, nire-respeto niya ang desisyon ng Presidente. Kaya sabi niya, sige, okay lang, wag mo nang pansinin yan. Kasi nga at that time, remember, nagkakagirian ang Malacanang Press Cartel at ang social media. Galit na galit ang Malacanang Press Cartel kay Mocha kasi si Mocha direct na nakukuha yung news sa Presidente. Si Mocha nasa helicopter ni Presidente. Si Mocha nasa limousine ni Presidente. Si Mocha nandito sa tabi ni Presidente. Galit na galit ang Malacanang Press Cartel nun. Kung maaalala ninyo. Bakit? Kasi nga po, nakakakuha ng scoop si Mocha at naipapahatid sa social media. Naggalit na galit ang Malacanang Press Cartel noon dahil gusto nila bago umabot yung balita sa tao, nasalsal na nila, na-chap-chap na nila yung darating sa tao. Sabi nga namin noon, pinaglaban ng opisina ni Mocha noon, bakit natin chachap-chapin? Let it be. Ilabas natin kung ano yung sinabi ni Presidente. Let the people listen to it, the message. Hindi, kasi gusto ng ano noon,
Malacanang Press Cartel dadaan sa kanila para chachap-chapin nila. Tapos yung balitang ilalabas nila mali-mali. Kaya noon, maraming nagalit. Nagalit yung USEC kasi yung USEC galing din sa media na pinuputukan ng media. Nagalit sa kanya. So nagalit din yung si Badoy. Hindi ko alam kung bakit nagalit si Badoy na insecure ba? Ba't ganun? At malapit si Mocha kay Presidente. At alam mo yun, yun ang senaryo noon. Tanungin ko kayo, bakit unconstitutional yun? First of all, asan ba ang PCOO? Alam nyo ba ang PCOO ay hindi naman departamentong pinaka-head? Ang PCOO is under the office of the President. How stupid are you, Bobong Lipunan? Hindi mo alam na ang PCOO nasa loob ng Malacanang, ang PCOO nasa ilalim ng Office of the President. Hindi ho yan sariling departamento na Department of DOLE o DSWD. Hindi ho ganun yun. Ang PCOO ay nasa ilalim ng Office of the President. Kaya sa totoo lang, hindi ko maintindihan. Alam mo, Bobong Lipunan, makinig ka. You just shut up pag wala kang alam. Pagdating sa structure ng Malacanang. Wala ka kasing alam eh. Nagmumukha ka lang tanga. Paano naging bypass? Eh, boss mo yun. Boss ni Mocha yun. Ewan ko. Sa totoo lang, hindi ko nga maintindihan eh. Kung anong utak meron itong si Bobong Lipunan. At ano ba? Inggit na inggit ka ba? Wala kang pinagkaiba. Sa totoo lang, wala kang pinagkaiba kay Thinking Pinoy. Wala kang pinagkaiba. Ay, hindi, meron pala. Si Thinking Pinoy, matalino. Totoo naman. Ako, aminado naman ako. Ilang beses ko na sinasabi yan eh. Matalino si TP, ginagamit lang sa mali. Ito, bobo talaga. Yun na nga eh. Sabi nga eh, why dig up all bones for what? Anong purpose or objective? That's the point. Hinukay nga ni ano yun eh. That's my point. Hinukay ni Bagong Lipunan yan para kay Mocha. Eto na lang eh. As simple as this. Nag-away tayo. It's because you accuse us of being paid by Marcos. Bakit mo dadamay si Mocha? Bakit mo dadamay Mocha, girls? Bakla ka ba? Nagtatanong lang ako ha. Nagtatanong lang ako kasi yung mga galit sa babae, bakla yan eh. Karamihan dyan, bakla. Nagtatanong ako ha, hindi nanghuhusga. Anong kinaugnayan ni Mocha at ng Mocha girls? Sa bayaran ako. Hindi ako nagtatanong ha, hindi ako nanghuhusga na kung bakla siya o hindi. Tinatanong ko lang kasi bakit ko nasabi yun? Kasi maraming haters ang Mocha girls na ganun. Nagagalit. Ewan ko, dahil ba kahit anong pilit nila, wala silang dede? Hindi ko maintindihan. Bakit ganun? Bakit? Yun ang ano eh. Anong sana, ikinounter mo na lang yung argument. Parang yung argument ko na hindi kasi bayad ka kasi ganito. Hindi yung kasi ang Mocha, ang ano, po, ganito yan. Si Mocha, ano yun? Alam mo tawag dyan? Kasi alam mo kung ba't ko alam yung ganyang klaseng gimmick? Style? Tandaan mo, yan din ang ginamit ni Thinking Pinoy panlaban sa akin. Nung binabanatan ko si Thinking Pinoy, sino binanatan niya? Si Mocha. Akala niya kasi, maapektuhan ako kung binanatan si Mocha. No. Si Mocha, immune na yan sa bash. Immune na yan si Mocha. Tinatawanan na lang niya yan. Wala nang epekto yan kay Mocha. At hindi rin ako magagalit dahil anong ibabash mo kay Mocha? Eh, aminado naman siyang dating sex vlogger na nagbago. Aminado naman siya. So, what's the issue of bringing it? Di ba sex vlogger yan? O ngayon, so kung sex vlogger siya, bayaran ako? Anong connect? Gets mo? Dapat may connect ka sa argument mo na bayaran ako. Hindi yung, di ba sex vlogger yan si Mocha? Oo, ako pa nga nagsabi. Ako pa nga nagmalaki nun eh.
Yun, sabi, kasi hindi niya maribat, kaya naghahanap ng ibang issue. That's the problem. Kasi nga po, ano ribat niya? Si Nino. Yung ribat na ngalan niya, palpak na eh. Bakit? Yung sinasabi ni Ninyong bayaran, nung panahon ng Isko. May saltik na nga yung source niya, nung panahon ni Isko pa. Kaya nga, asan ba utak mo talaga? Hindi mo mali na nga yung paggamit mo kay Nino, mali pa yung argument ni Nino. Kasi yung argument ni Nino during Isko time, ang argument mo during the Marcos time. So, ibang-iba. O ngayon, ano pa logic mo? Ito logic niya, isa pang dahilan niya kung bakit daw bayaran. Kasi kami daw, maraming kilalang politiko, siya daw wala. Gunggong ka pala eh. So, ibig mo sabihin, pag maraming kilalang politiko, pwede na maging bayaran. So, Attorney Trixie, maraming kilalang politiko, bayaran din siya. Si Sas, maraming kilalang politiko, bayaran din siya. Ano ba talaga? Alam mo, Bobong Lipunan, if I were you, surrender. Dahil nasa quicksand ka na eh. The more you talk, the more ka mag-defend, nalo kang nababawasan ng followers. Nare-realize sila, ay, bobo pala itong na-follow namin. Hindi, totoo. Kaya, kung ako sa'yo, kung meron ka pang natitirang awa sa sarili mo, so mag-shut up ka na lang. Baka ma-retain mo pa yung mga nandyan pa. Kasi the more you talk, lalong aalis yung mga yan sa'yo. Yun ang totoo. Okay? So, yun lang ang mensahe ko sa'yo. Pero meron pa isang balita. Ito galing sa pulang daga. Sabi ng pulang daga ko, ito na kwento. Ito, totoo ito. Hindi ko na sasabihin kung sino nagkwento, pero si pulang daga. Si Attorney Trixie po ay tinanggal sa karambola. Tinanggal po si Attorney Trixie sa karambola kasi yung nag-alis sa kanya, yung gustong mag-alis sa kanya, ay yun din ang nag-alis sa kanya sa Malacanang. Hulaan nyo kung sino itong taong nainggit na to. Ginamit niya yung close friend niya at ang sabi, di umano, dun sa may-ari ng DWIC, sabi di umano, maglalagay ang aking departamento sa'yo ng advertisement kung tatanggalin mo si Attorney Trixie sa karambola. Nung una, hindi pa pumayag yung may-ari. Di umano. Kaya lang, na-pressure siya because merong kaibigan, di umano. Naku po. Etong may-ari na nakaposisyon sa gobyerno. And it will be a great loss kung matanggal etong kaibigan sa gobyerno. Great loss to the business. Kaya ang sabi nitong kaibigan na gustong magtanggal kay Attorney Trixie, okay. Kung ayaw mong tanggalin si Attorney Trixie sa karambola, tatanggalin namin ito. Pagre-resignin namin itong naka-appoint na kaibigan mo na may pakinabang ka. Nayanig daw, di umano, ang may-ari ng DWIC. Di umano. Nayanig daw. At, because of that, ayaw niya masacrifice yung business. Sinuspindi muna si Attorney Trixie.
para mapagbigyan at hindi maipit etong kaibigan niyang isa na may pakinabang sa kanilang negosyo. Dahil lang sa gusto lang nilang maalis si Atty. Trixie at mawala ng boses sa karambola. Kasi malakas nga naman ng karambola. Si Atty. Trixie talagang nagdadala dun eh. Alam mo, itong tao na ito na gustong mag-alis kay Atty. Trixie, yan din ang the same na tao nagpaalis sa amin, sa akin partikular, diyan sa estasyon na yan. Diba? Ganon katindi yun. Pag nainggit yun, siniraan ako sa may-ari. Sinabi, huwag na yan. Until, wala na ako, diba? Wala naman banat bay nun eh. Pa lang ako dun eh. Totoo naman, pa lang ako dun. Amuyong lang ako dun eh. So, pinatanggal ako. Tanggal ako. Gusto na. O, di, umalis ako. Until narinig ko na medyo may konting regret nung naging banat bay ako. Sabi nila, ba't namin inalis yan? Tapos, yung nagpaalis, nawala rin naman pala. Huwag niyong kakalimutan, ang mundo ay bilog. Yan ang lagi niyong tatandaan. Ang mundo ay bilog. Kaya ito lang, panawagan ko sa ating mga kababayan. Kaya nilang kontrolin ang media. Kaya nilang kontrolin ng ilang istasyon. Pero hindi nila kayang kontrolin ang social media. Particular ang YouTube. Maybe Facebook, they can do it. Kaya, may I suggest, si lady ba? Hindi ko alam. Ang tanong mo ba kung babae o lalaki? Hindi ako sure eh. Bahala na kayo mag-interpret. Basta ito lang, ha? Makinig kayo na mabuti. Sana i-follow ninyo si Atty. Trixie sa YouTube. Okay? They cannot control YouTube. Kasi hindi non-political ang Google eh. Unlike Facebook, maaari pa. Pero sa YouTube hindi. Kaya I keep on telling you, wala noon pa. Stay here. This YouTube is somehow maaasahan natin. Okay? So sana po ako nakikiusap po ako sa inyo. Sana po i-follow nyo si Atty. Trixie dahil nako. Hindi ka na ako madulas na tinanong ko siya. Hindi ka na ako madulas talaga. Tinanong ko lang si Atty. Trixie. Ito lang naman yung tinanong ko. Kayo naman. Tinanong ko si Atty. Ayan na, pinost na ni Diego Latigo yung ni Atty. Trixie. Follow nyo rin niya si Safety and Security Vlog ha. Mag-guest po tayo dyan sa Thursday. Thursday ha, bahala na ko ano oras. Ayan na. So, i-follow nyo po yan si Atty. Trixie. Okay? Tinanong ko nga sa kanya, kailan ka magsasalita? When? Kasi remember, nagtataka nga ako bakit siya pinatatanggal? Hindi naman siya Kaya nga, malabo yung aspekto na nagpatanggal sa kanya, Malacanang Okay? Kasi hindi naman siya anti-Marcos napaka-professional nga ni Atty. Trixie. Hindi nga siya bumabanat Kasi nga, alam naman natin, galing siya sa gobyerno, it will not look good kung babanat siya. Kaya sure ako kung sino yung nagpatanggal sa kanya. Ang nagpatanggal talaga sa kanya, walang iba yung matagal ng inggit sa kanya. Dahil hindi nagkapwestong animal. Kaya, mga kaibigan, sana, i-follow na ho natin si Atty. Trixie sa kanyang YouTube channel. Ayan po yung nakapost na dyan. I-follow ho natin siya dahil very professional itong na to. At saka, pagdating mo sa batas, talaga nga namang napaka-galing po nito ni Atty. Trixie. Okay? So, maraming salamat po. Kita-kita huli tayo bukas. At, ano ba bukas? Wednesday, I hope.
Pag hindi, sorry naman. Basta kita-kita tayo, okay? Maraming salamat po. Iwanan ko po kayo nito. God bless everyone. Bye-bye. Ang prayer, hindi lang nagbabago ng sitwasyon. Nagbabago ng tao na nagpe-pray. Prayer does not change things. All kinds of things. But the most important thing is changing us. Kausapin yung palamurang tao. Mamayang konti ikaw nagmumura ka na rin. Maghanap ka ng taong puro problema sinasabi. Mamaya ikaw rin problemado na rin. Pero kung mahanap ka ng taong masayang kausap, nagiging masayahin ka din. Kaya marami hindi nagbabago, hindi nagpe-pray. Kung nagpe-pray man, nasabi lang yung pangangailangan. That's it. At kung emergency pa lang. Hello? Be honest. Kamusta ang prayer time mo? Kamusta ang communion mo sa Diyos? Can you honestly say, alam mo, I'm so excited to see God. I'm so excited to be with Him.